Ito, tingin ko, ito ho, mga kababayan, ha, nakadagdag din ho ito, malamang eh. Ito, ho, yung sinasabi ni Trillanes, tingin ko, nakadagdag din ho ito, mga boss chief amuser, doon sa desisyon ng ICC kung bakit hindi binibigyan ng interim release si Duterte. O game. Walang ganon. And in fact, atras ko ha. I Game. was there. Based sa nakalap ko impormasyon, walang nangyaring insidente na hinimatay si Digong. Yan o. Di ba parang ang nagsabi nun ng Vice Presidente? Pero teka lang ho. Si Robin Padilla nagsasabi pinaiimbestigahan si Trillanes. Pinaiimbestigahan si Trillanes na kesyo daw ho, mga kababayan, dapat imbestigahan kasi siya yung pumunta doon sa ICC. Boss, hindi ka pa senador, 2017 pa lang, pabalik-balik na yan sa ICC. Di ba nga yan yung kasama nung mga nagrereklamo kay dating Pangulong Duterte? Oh, yan yung kasama at nagsulong ng pagsasampa ng kaso kay dating Pangulong Duterte sa ICC kasi nga nung panahon niya mukhang hindi gagana yung pagkaso kay dating Pangulo kasi syempre siya presidente noon. 'Di ba? Lahat ng kakayanan niya gagawin niya para hindi siya maioblo. Kaya etong si Trillanes kasama ho nung mga kapamilya nung nabiktima, ayun, dumiretso sa ICC at mukhang ito, kinakaharap na ni Duterte ngayon. Nasaan na yung sinasabi ng investigasyon? Wala na. Pang-umpisa lang yan. Diba? Sabi naman ni Trillanes, okay, open ako sa investigasyon kung ano. Ito, magkukwento ho, mga kababayan, yung pagpunta niya doon sa ICC. Yung sinasabi ni Sara na hinimatay, unconscious, 3 beses, walang ganon. And in fact, even the wife, siguro ang iniisip ay kailangan magpaawa, kailangan paawain natin ang sitwasyon ni dating Pangulong Duterte. Hirap na siya doon sa ICC. No? Para sa ganun. Pasensya na kayo dyan sa comment section. Ayan, nakikita ko kayo lahat. Pero dahil nagmamadali tayo at kailangan pagkasyahin natin to sa loob ng 1 oras, hindi ko na kayo muna isa-shoutout. Babawi ako yung mamayang gabi. Pero mag-like kayo, ha? Game. Siguro, yung mga ganun ni Sara, iniisip niya, maaawa ang Pilipino. Magre-revolusyon ang Pilipino kapag nalaman nila na ganun, nahimatay, etc., etc. Ginagalit nila yung Pilipino para magalit sa ICC at kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaso, palyado. Bakit? Yung mismong dating asawa ng dating Pangulo, nagsalita ho, mga kababayan. Ano sabi, boss? Mrs. Zimmerman, sinasabi niya, walang ganon. Okay yung asawa niya. Masaya. Lahat. Kaya, there is no cognitive Jolly nga daw di ba? decline. There is no physical or medical condition. Yung kay Roque naman, ano yung sinabi nung kay Roque? Nadulas, nabagok naman daw ang ulo. Anak ng tokwa na yan. Ang dami nila invento, no? Kaya, wala. Ayan, deny yung interim release. Kagaganyan ho nila. Talaga nagsisinungaling lang yung magkakapatid. Okay, so talagang parang there was no official anything na pinadala ka doon ng government. There's one, you're not connected. Wala lang, siguro nagpa-picture lang si Trillanes at nabwisit lang doon sa mga DDS, ano? Anyway, with the, whatsoever, no? Yes. So, this is in your, as part of the invitation of the ICC, is that what you say? Yes. Inimbitahan. Inimbitahan. Sabi ko nga sa inyo, dati pa lang, 2017 pa lang, for sure, pabalik-balik na si Trillanes sa ICC. Bakit? Siya yung sumama at tumulong doon sa mga na biktima umano ng dating Pangulong Duterte. In my private capacity, was invited there dahil simula noong 2017, dahil una nga kami nag-file ng communication, na-engagement na kami with the ICC. Tinutulungan namin sila mag-produce ng testigo, mga dokumento. Si Robin Padilla na mag-iimbestiga o magpapa-imbestiga dito, first time nga lang makapunta doon sa ICC. Nung galang mga kababayan, hawak yung bag ni Inday Sara Duterte. Nung galang no? Tapos nung wala si Vice President Inday Sara Duterte, wala siya mahawakang bag, nagpapansin na lang karton na lang ni dating Pangulong Duterte, kesyo kasama niya daw
nakipagkakape ang dating Pangulo. O, di ba? Ang daming eksena, parang pampelikula ho, mga bossing eh. O, tuloy. Kaya, na-appreciate naman nila yung mga efforts efforts ng samahan. So doon, diniscuss lang yung iba't ibang sangay ng ICC. Marami kasi yan. It's not just one entity or department. Etong si, is it Kaufman or something? Yes, Kaufman. Yeah? Have you had a chance to talk with him? No. Kasi hindi, tsaka malamang hindi niya papayagan na kausapin yan o hindi papayag si Kaufman na makipag-usap. No. Kasi I think he rarely visits the ICC naman eh. So ito lang, tinignan kasi kailangan malaman din natin kung ano ba, kasi interested party kami. Ngayon, merong pending yung interim release, di ba? Kaya palagi ko yung sinasabi. Sir, hindi na po pending. Wala na po. Dismiss na. Sabi nilang ganito yung kondisyon, cognitive decline, hinimatay, gano'n. Palagi kong audience nito, yung pre-trial chamber na mag-grant ng interim release. Ano sila ng kaawaan, gano'n. At the same time, yung mga Duterte supporters din sa Pilipinas para ano yung base nila. Magalit. Ginagalit yung mga supporter nila doon. Ma-rile up, at magalit. Oh. Pero hindi totoo. So he's well. He's well. There's nothing wrong with him physically. Yeah. So short of saying he's fit for trial. Yes. That's what you're saying, no? And ngayon, yung medical evaluation niya ongoing. So within the next few weeks, matatapos yon. Then the pre-trial chamber will decide kung kailan nila isa-schedule yung confirmation of charges hearing. So most likely November yon. Nako November na. No? Pero Boss Trillanes, yung tawag dito? Yung sa interim release po, wala na. Cancel na ho. Kaninong tawa na vlogger yun. Kaibigan natin yun. Pero kumbaga, kaibigan natin, napapansin ko lang. Hulaan nyo dyan sa comment section. Pero hindi ko nababasahin. Nakikita ko yung mga comment nyo dyan. Hindi ko nababasahin kasi konti na lang oras natin. May isa pa tayong topic. Ito. Waiting game na. Sino daw? Pakinggan natin. It's just a waiting game sa kanya. Sino po, sir? Ang waiting game? Tansya ko rito, baka towards the end of the year or early next year, mga February. Sino po yun, sir? Paliwanag nyo. Mga ganon. So, kumaga, ano na yan? Waiting game na yan. Yung kay Bongo, ay, nako. ICC pala ito. Bongo. Si Bato, yung unang tinutukoy. Bato. Oy. Ako, Bato, sasabihin ko sa iyo, huwag kang maniwala dito sa tao na to. Kay Trillanes, Bato, nako! Huwag kang maniwala. Bakit? Baka, tignan mo yung kay dating Pangulong Duterte, tumahimik sila. Di ba, tumahimik sila? Sabi, matagal pa daw. Tapos biglang ginulat si dating Pangulong Duterte. Ayun, sinundo na sa airport, papunta, pasakay sa pasunod na eroplano. Huwag ka maniniwala dyan kay Trillanes. Bakit? Baka mamaya, ngayong buwan na yan, Oktubre na ngayon. Di ba? Baka pinapasakay ka lang ni dating Senador Trillanes para gano'n, hindi ka makapagprepara, hindi ka makapamundok. Baka daw kasi bigla kang magpatay ng silpon. Di ba? Si Bongo po. Si Bongo, sir? First quarter next year. Naku, first quarter next year. Si Bongo. Uy, Bongo. Yan daw. Basta ako sa inyo, hindi ko basta-basta paniniwalaan si Trillanes. Sige, kayo, bahala kayo, maniwala kayo, magkampante kayo. Itong fourth quarter ng taon na ito, na walang aaresto, huhuli sa inyo. Bahala kayo, magulat kayo, biglain kayo niyan, di ba? Si dating Senador Trillanes, napaka-accurate hong magsalita, mga bossing. Naalala nyo ho, naalala nyo mga kababayan, yung una, sinasabi niya, batch by batch yan. Unang batch,
si dating Pangulong Duterte lang. Siguro may isa't kalahati o 2 taon tumagal, mga boss, Chief Amo, sir, yung nakabinbin, nakatenga yung sinasabi ni dating Senador Trillanes. Pero nagkatotoo, diba? Mag-isa lang talaga. First batch, si dating Pangulong Duterte. Nung mga 1 linggo bago pumasok itong buwan ng Oktubre, lumabas na sinasabi, eto na, may kaso na si Duterte, 3 na, ganito, ganyan. Diba? At nandoon yung mga pangalan ng mga kasapakat daw ho. Mga bossing, tinanggal lang nila. Hindi nila sinama. Bakit? Kasi baka daw magtago bigla, mga kababayan. Kaya tinanggal muna, inalis muna. No? So, doon sa nakita ko ho, mga kababayan, mukhang talagang, hindi, yung kay Bato talagang may pangalan na tsaka kay Vitaliano Aguirre Di ba? Yung kay Bungo, meron doon, redacted pa din Siguro iniisip nila, baka biglang magtago, baka hindi Pero ang sinasabi ni Trillanes, meron din daw ho. First, pangilan ho ulit? Taras ko nga, nakalimutan ko. Kay Bongo, first quarter next year. First quarter next year. Ibig sabihin, January, February, March. Yan. No, 12 ho ang buwan first quarter, January, February, March. Second quarter, April, May, June. Third quarter, July, August, September. Fourth quarter, October, November, December. First quarter, January, February, March. No? Naku, may ngatog na tong mga to. It won't come any sooner than that. Yung kay Albayalde, hindi pa Si Albayalde, hindi pa sir? sure kung magpo-progress yun o hindi. No, alam nyo kung bakit. Ang tingin ko dyan, mga kababayan, base doon sa sinasabi ni Bungo, ni Bato de la Rosa, na meron siyang knowledge na nasa loob na ng Pilipinas ang ICC. Naalala nyo yun? At nasa Pasay daw, isang hotel sa Pasay. Kinakausap, pinipilit yung mga kapulisan. Hindi ako naniniwala doon pinipilit. Tingin ko, totoo yung sinasabi ni Bungo. At baka sila Albayalde yung kausap doon. At baka ho, mga kababayan, kaya medyo tingin niya hindi magpo-progress o kung mag-progress o hindi, baka sila Albayalde mismo ang kumontak sa ICC at sinabi, nako kung yung dating Pangulong Duterte na-aresto na, kami naman, mga inutusan lang kami ng mga PNP chief. Makikipagtulungan na po kami. Pagkaganyan ho, mga kababayan, at sinalaysay nila lahat ng nalalaman nila. At alam, naramdaman na nakikipagtulungan sila. Siyempre, ibababaho yung mga magiging hatol, if ever, dyan sa mga yan. Di ba? Sino pa po, sir? And Aguirre? What about Aguirre? Aguirre. Kasi Vitaliano Aguirre. Wala si Aguirre. Wala, bakit nandoon, sir? Nasabi yung Aguirre. Siguro nakasama lang yung pangalan niya. Kumbaga, hindi mismong kasapakat. May utos lang or something like that, no? Hindi ko mo kasi nakasulat siya doon sa mga documents ng ICC. It doesn't mean na siya nakasali pwedeng nakipag-usap ganito, tinransfer kay Aguirre tapos di-rely gano'n. Baka pwedeng gano'n lang, okay. Isasama siya. Si Bato, si Bungo, sure na. Mukhang sure na kasi meron na siyang first quarter of the year daw po ng 2026. Kasi maraming na-list down doon 30 plus personalities yun. Senior officials of government, tapos yung mga senior officials ng PNP. Personally, gusto natin masama yan, pati si Sara. Pero nga, ang ICC, mataas yung kanilang threshold sa evidence. So, si Sara po ba? Kasi nababanggit dati si Vice Presidente, mukhang posibleng masama dahil nga daw po itinuloy niya yung tokhang nung panahon na siya ay pumalit na mayor sa dating Pangulo. Mga boss, ayan na, eksakto 1 oras, kailangan ko nang umalis. Maraming salamat. Babawi ako ng shoutout sa inyong lahat dyan sa comment section. Maraming salamat and God bless po. Kita-kita po tayo mamayang 8:00 ng gabi, Pilipinas time.